Katatapos-tapos lang po ng 6 na oras, no? Marathon talaga. Pero ito po yung isa sa mga Senate hearing na talagang natapos ka na masaya, no? Marami ka natutunan, magaganda yung debate, talagang feel na feel mo. Hindi katulad ng mga ibang hearing, lalo na po yung mga pag nanonood ka ng Quadcom. Actually, si Tatay Digong lang yung pinanood ko sa Quadcom eh. Kasi nakakaurat, alam niyo po yun, pag yung iba yung nagsasalita, yung hindi mo kapanalig, mauurat ka talaga eh. Napaka-normal po. Okay, so congratulations po sa ating lahat na mga maka-Duterte dahil nagbunga na po yung ating pong mga pagsisikap dati pa mula po sa eleksyon. Ito na po yung binunga, no? Bagamat nagpapasalamat po tayo sa mga senador, malaking bagay po yung mga boto natin nung mid-year election, no? At saka nakita po nila yan na talagang kung gusto pa po nilang manalo sa mga susunod na eleksyon, hindi po ubra na maging kontrabida sila sa mga Duterte, no? Yan po, napakaganda po. 6 na oras mahigit. Pero hindi po, dati po pag nanonood ako mga 3 oras, 4 na oras, ayaw ko na. Kasi nakakasawa yung mga speeches. Pero ito po, maganda po yung mga debate. Siyempre, ang sentro po sa mga debate na yan. At ako po ay nagulat. Kasi nagtataka ako, sabi ko nung una, nung nag-live ako kanina, may mga nagko-comment po na mamaya si Senator Marcoleta merong privilege speech. So, ang ina-expect ko po, bakit magpe-privilege speech? Merong botohan na magaganap. Yung pala sa privilege speech na ni Marcoleta, magkakaroon ng botohan, no? Ang galing po. Alam niyo po, ito po first time ko po nakita sa Senado, isang halos si Marcoleta lang po, no? Si Marcoleta lang po halos yung bago. Siyempre, si Camille Villar, yan, bago rin. Pero halos si Marcoleta lang po yung bago sa Senado. Pero ang laki po ng impact, no? Dati po pabubuhan eh. Kahit po nagdedebate, pabubuhan po ang debate. Ngayon po, pwersado po sila. Kung hindi man sila magmagaling, madudurog po sila kay Marcoleta eh. Antindi, no? Katulad po ng nangyari po sa kasaysayan ng pamumuno sa Pilipinas. Isang presidente lang po, enough para baguhin na magkaroon ng malaking pagbabago, malaking impact sa pamumuno sa Pilipinas. Actually, kung tutuusin po, si BBM hindi naman po siya worse na masasabi natin eh. Siya po ang typical na presidente before Duterte. Ganyan na po yung mga presidente natin noon, yung hindi mo inaasahan. Yung mga presidente naman po nung araw, hindi rin naman natin inaasahan eh. Kaya lang po, yung impact po kasi ni Tatay Digong, nakakita tayo ng presidente na grabe. Grabe, yung alam niyo yung may impact. Ito po, purihin muna natin si Marcoleta. Hindi naman po sa ako ay nagsisipsip. Ganun din naman, wala rin naman tayong mahita kung magsipsip tayo kay Marcoleta. Wala naman TV program na pwede tayong maging. Ang point ko lang po, ang galing eh, no? Talaga suko ako kay Senator Marcoleta. Yung impact niya po, yung sinasabi mo, 'di ba? Karen Davila, lahat po ng mga Karens ngayon, no? Yung mga katulad ni Karen Davila na minamaliit po yung kakayahan ni Marcoleta. Grabe po yung impact ni Marcoleta. Aminin nyo man at hindi, ang laki po ng inimprove bigla ng Senado.
nung napasok po yung isang Marcoleta, dati po panay mga, magtapatan po tayo. Dati po, yung isang Rapi Tulfo, may kakayahan siyang i-hostage yung debate sa na-imagine nyo. Ngayon po yung mga Tulfo mahihiyang magsalita eh. Sino po yung mga ano, di ba? Naka-epal po bigla yung mga abogado. Alam niyo yung pinupunto ko po na biglang nawala ng puwang yung mga pa-epal lang. Nawala namang katuturan. Kasi noon, parang nung, lalo na, paano ko ba ipapaliwanag to? May time sa Senate na pabubuhan lang eh. May time sa Senate na pinagbibigyan lang po yung mga walang kakwenta-kwentang pinagtatalunan. Nakukuha niyo po ba? May time sa Senate na nakakapagmalaki yung mga katulad nila Hontiveros, no? Yung mga katulad nila ng mga Tulfo eh pwedeng kumbaga yung di ba naintindihan niyo sinasabi ko eh. Kaya sabi ko, ang laki ng impact ng isang senador. Yung tinatawag ni Karen Davila na neophyte senator. Ang laki po ng impact. Biglang tinaas niya yung level ng debate sa Senado. Mag-aminan po tayo. Tinitignan ko po eh. Konti lang yung nanonood sa atin. No? Yun po, yung grandstanding. Correct. Yung grandstanding na makatulad ni Tulfo, grandstanding na makatulad ni Larissa Hontiveros, at ng kung sino-sino pa, mababawasan po dahil sa kahihiyan. Okay. Congratulations din po sa Supreme Court. Alam nyo ang nangyari, no, sa Senado ngayon. Hindi ako first time ko pong hindi nakatulog. Tama, 6 na oras. Nakababad po ako. 6 na oras. Babad ako, medyo nainip na ako kasi alam ko na yung resulta eh. Yung unang botohan pa lang, 19.5. Sabi ko, 19.5 na to. Sa mga hindi po nakaalam, 1941 po ang naging botohan, no? Ang nangyari po, pumayag naman si Marcoleta na baguhin yung wordings kasi yung kanyang original motion dismiss eh. Pero same ano rin naman po. Same meaning din po. Kasi yung viewers natin hindi po lumaki. 2,000 lang siya. Pero kasi po usually labas-pasok yung viewer eh, labas-pasok. Kaya mataas yung viewership kahit na 2,000 lang. Ito po hindi. Halos nag-i-stay yung buong tao ng 6 na oras eh. Yun yung gusto kong sabihin na nakakatalino. Nakakatalino po yung Senate ngayon, no? Pati po yung mga, alam niyo po ang tingin ko, na-challenge po pati yung mga, hindi po yung mga senador. Hindi mo naman ma-improve na yung mga senador eh. Na-challenge po yung mga researcher na mga senador. Biglang umuusay yun. Dati kasi mga pinagtatalunan, ganito eh. Tignan nyo yung pagkakaiba. Dati ganito eh, no? Mag-grandstanding sila yung mga Tulfo. Pucha, kahit kung ano-ano na lang po sasabihin yan. Ngayon, ganun po sila katiwala, no? Uy, biliba. Hindi, maganda yung timing ni Lito Lapid in fairness. Maganda yung timing ni Lito Lapid kasi ano siya eh. Ang haba ng speech. Tapos bigla siya may alam na kasi natin eh. Yung unang botohan, alam na po natin yung magiging resulta ng pangalawang botohan. Okay.
ano pa bang mga masasabi natin, no? Maganda po eh, maganda po. Ako, sarap na sarap ako manood. Inaamin ko po, lagi akong tulog. Pag mga ganyan, yung mukha ko lang na ganun. Ngayon lang po ako gising ng buong 6 na oras. Hindi ka maiinip eh, kasi nacha-challenge yung mga staff po ng mga senador, mga abogado rin yan. Nacha-challenge silang magbigay ng mga research, di ba? Kaya lang hindi sanay yung researcher ni Tito Soto eh. Botohan na nagpapaliwanag. Hindi, ganun naman po talaga pag ikaw po yung nag-privilege speech. Sasagutin mo naman talaga sila lahat. Kaya lang yung sagot niya, talagang china-challenge siya eh. Alam niyo yun, yung china-challenge yung kakayahan niya, minamaliit siya. Kasi nga, neophyte eh. Or nacha-challenge sila na, bakit kami papayag? Eh, bagito lang to, di ba? Papakitang gilas lang kami dito, mabubutata namin to. Pero na-realize nila, hindi to normal na bagitong senador. Hindi to yung i-spoilin mo. Kaya sabi naman sa inyo, alam nyo lang si Marcoleta, huwag kayong magmadali sa Senate presidency. Okay, marami po akong maraming magagandang nabanggit, no? Halimbawa, yung kay Peter Alan Cayetano na sana yung paghanap ninyo, kasi hanap ng accountability. Di ba? Sana wag matapos yung paghanap nyo ng accountability kay BP Sara. Sana yung mga dahilan din ng baha, hanapan nyo rin ng hindi naman gantong-ganto, no? Ganito yung pinakapunto niya, no? Sana yung mga dahilan ng baha, hanapan nyo rin ng accountability. Yung mga dahilan kung bakit naghihirap yung mga Pilipino, di ba? Singilin din natin ng accountability. Hindi lang tayo nakatutok. Ewan ko kung si Peter Cayetano o si Chis Escudero. Alam niyo yun, na-challenge sila lahat na magmarunong, magmagaling. Kaya sabi ko, ibang klase. As usual, yung inaasahan natin na 19.5, actually, hindi nga 19.5, 19.41. May isang abstain. Hindi ko maintindihan talaga kung bakit kinakailangan mo mag-abstain. Dahil nahiya siguro si Ping Lacson na, 'di ba, kasanggang niya si Tito Soto. Kaya lang hindi po nararapat eh. Simple lang po yung pinag-usapan. Susunod ba kayo sa Supreme Court o hindi? As usual, dala-dala na naman ng mga kukonti. Sa konti po nila, 4 lang talaga sila. Nagdala pa po ng mga legal luminaries. Ayan pala yung mga legal luminaries niyo. Barado po kay Chis Escudero, yung mga tinatawag nilang legal luminaries. Bakit po? Inisa-isa ni Escudero eh. Ang ganda ng sinabi ni Escudero sa kanyang speech. Anin ko lang po kasi siyempre mahirap pong tandaan eh. Meron na pong nagdabas dito sa X. Ito po. Kinumpara ni Chis Escudero, parang sinasabi niya na napaka-ipokrito naman itong mga tumututol ngayon. Yung mga dating mahistrado na tumututol ngayon sila Carpio, dalawang Carpio, 'di ba? Carpio Morales tsaka yung Carpio na lalaki. Okay. Ito po yung kinumpara nila, no? Yung Francisco versus House na laging binabanggit. Tapos yung Sara Duterte impeachment. Kinumpara lang ni Chis Escudero eh. Sino yung target of impeachment? Chief Justice Hilario David. Dito naman sa 2025 si Duterte. Ano yung legal issues? Whether the second complaint within a year is allowed. Pareho lang pala. Di ba? Yun din pala yung whether the second complaint in a year is allowed. Ruling, not allowed. Violates Constitution. Ruling, nung kay Duterte case, not allowed. Kasi violates yung Constitution. Pareho lang pala eh. Yung kay Davide, bakit walang umaangal? Yun nga yung sabi, no?
Okay, doctrine applied. 1-year bar. Same doctrine. Standing. Citizen Francisco allowed to sue due to public interest. Court acted on internal review. No outsider petition needed. Court power. Supreme Court can review Congress impeachment Congress. Impeachment action. So pareho lang po pala. Pareho lang po pala na yung ponente po nito. Kasi ang galing ng ginawa ni Chess Escudero eh. Nag-speech siya. Tapos bigla niya sinabi, etong speech ko na to ay speech, ito yung laman ng sinulat ni Carpio Morales nung nagdesisyon sila dito po kay na pinawalang visa nila, pinadismiss din nila, o sinabi rin nilang unconstitutional yung impeachment laban kay Chief Justice Hilario Davide. Kung ikaw yung nagsulat, di ba? Tapos ngayon tinututulan mo, napaka-ipokrito mo naman porket anti-Duterte ka. Yun yung punto ron eh. Kaya ang tema po kasi, accountability, tinatanggal niyo accountability. Akala ko, madami. Kasi kontra na kontra. Yung pala, same pa rin, same people pa rin. Sabi na nga sa inyo, yan talaga mga salot yung mga yan eh. Same people, Keiko, Bam, Risa Ontiveros, nadagdag lang si Tito Soto. Yun po yung apat na tutol na sumunod sa Supreme Court. Kasi ang katwiran nila, mali yung Supreme Court. Talaga, mali ang Supreme Court. Kaya itong apat na to, okay lang yan kasi hindi na maabogado yung tatlo. Pero si Keiko Pangilinan, dapat mabuti pa hindi abogado sa'yo. Kasi yung hindi abogado, kinikilala yung Supreme Court. Eh. Ikaw na abogado ka, hindi mo kikilalanin. Mas nananaig sa kanila yung kanilang pagiging dilawan. Yan yung problema ng mga to. O ngayon, sino po yung unang mga pumalag? Alam nyo na, yung mga Makabayan Black, sila Percy, eto po yung mga unang pumalag. Peste talaga sila. Sino po yung mga unang pumalag sa panalo na to ng Senado? Panalo po natin. Ayan po si Representative Shell Jokno. Basahin lang natin ha. The Senate hammered another nail on the coffin of the accountability. Alam niyo po, ang dami pong binara talagang mapapa-research kayo kasi ang gaganda ng mga binabato ni Marcoleta eh. Pwede lang pong mabaliktad yan kung hindi unanimous decision. Di ba yun yung punto ni Marcoleta noon pa eh. Kaya malabo na pong mabaliktad yan. Imposible nang mabaliktad yan. Kung ang inaasahan lang po nila ay babaliktad yung Supreme Court. Kasi lagi nilang sinasabi, ng mga antay na ayaw na i-dismiss yung impeachment complaint. Lagi nilang sinasabi, baka bumaliktad yung Supreme Court. Okay. The Senate hammered another nail on the coffin of accountability. Okay naman yan na Representative Shell Jokno. Okay naman yan na manawagan kayo na accountability. Pero hindi pa kita naririnig na bumabanat ka sa mga kapwa mo senador na kay Speaker Romualdez mismo na nananawagan kayo ng accountability. Wala naman kayong accountability pagdating sa mga House of Representatives. Pagdating sa, hindi ko kayo narinig na humingi kayo ng accountability sa mga flood control project. Mabuti pa nga, hindi ko po sinasabi na maka-Marcos ako. Mabuti pa nga si Marcos kahit nasa salita.
nagsasalita na against sa flood control eh. Ikaw, Shell Joke, no, wala pa, hindi pa kita narinig na nagsalita ka na. Hindi pa kita narinig na nagsalita. Hindi naman, may binabasa naman si Marcoleta. O, ito po yung mga sinabi ni, maganda po eh. Sabi ni Chess Escudero, the Senate is not your playground to run after your political enemies. We are not an accomplice in any grand scheme. While others may be willing to play your game, I am not. Alam nyo, nakakatuwa na kakampi natin si Chis dito. Pero, hindi naman po dahil si Chis po ay bumaliktad ng kanyang naging makaduterte siya. Hindi naman po eh. Yan po, magtapatan na tayo. Una, para mapanatili siyang Senate President. Kaya kinuha niya yung loob ng pro-Duterte. Ikalawa, wala pong senador na hindi matatakot sa Duterte votes. No? Nakita nila sa actual eh. Hindi naman mga bugok yung mga yan eh. Hindi naman mga dilawan niya na naniniwala sa sarili nilang propaganda eh. Etong mga matatalinong senador, alam nila. Wala silang kakainin sa Mindanao pag kinalaban nila yung mga Duterte. Survival to eh. Survival. Bagamat waiter ako ni, alam nyo na, waiter siya ni Lisa. Pero kaya ko bang banggain yung Duterte vote? Meron bang Marcos vote akong maasahan? Saan? Kung yung midterm election nga eh, natalo si Marcos sa midterm election. Doon pa kaya sa 2028? Diba? Hindi lang po yung Duterte Black na solid na boto. 7. Yung boto po talaga ng aktual na mga tao. Yung boto po sa Mindanao, boto po sa Visayas. No? At alam niyo yan, habang tumatagal po, talagang nalalapit na. Kaya nagiging pabor sa atin, di ba? The Senate is not your playground to run after your political enemies. Pabor na pabor sa atin yan. Ibang-iba yung sinasabi niya after ng election kaysa before election. Yan yung malaking pagkakaiba. Yan yung nakita natin na isang Chis Escudero na talagang very, sila, no? Yung talagang, yan ang mga politikong-politiko. Talagang gamit na, alam nila kung kanino sila papanig. Pero nakakatakot. Nakakatakot pagkatiwalaan niya mga yan. Pero gamitin lang natin sila eh. Gamitan lang naman ng politika eh. Okay. Binanatan po ng mga minority. Yan na naman po yung mga ACT teachers. We condemn the strongest terms the Senate, mga kabataan party list. 1941, yes, no, abstain. To archive the complaint against second highest. Yan. Archiving is but shameless attempt to kill the case while claiming they never had jurisdiction in the first place. Kung hindi naman pala nila hawak, paano mo i-archive? Di ba? Wala na po yan eh. Mga na lang po yan. Supreme Court po ang nagsabi. Supreme Court po ang nagsabi na walang jurisdiction o hindi na i-forward sa Senado kasi unconstitutional. Igagalang nyo lang po yung Supreme Court. Sa bagay, ano ba naman asahan mo rito? Hindi na, ginagalang ba niya yung Supreme Court? Wala ka namang aasahan dyan sa mga kaliwete na yan. Yun po ang problema nyo eh. Kayo pong mga makakaliwa. No? Ito pa isa.
pagkakait ng due process sa taong bayan. Lagi kayong taong bayan, si Joel Chua to. Taong bayan ba talaga? Kayo ang taong bayan, kayo mga congressman? Hindi po. Ang taong bayan po yung mga sumusuporta sa mga Duterte. Yan po ang mga taong bayan. Magyabang kamo ang ginagawa ng ibang senador. Hindi ko naintindihan, magyabang kamo. Magyabang kamo ang ginagawa ng ibang senador. Hindi po. Akala nila yung sa argument nila makakaano sila. Nakita nyo po, bago magsimula, eto na rin po yun eh. Bago po magsimula yung Senado, yung debate, eto na rin po yung mga boboto talaga. Yung apat na yan na rin talaga yung kukontra. Yan na rin yung kukontra na sundin nila yung Supreme Court. So ano po ngayon na mangyayari? Basically, wala na pong impeachment. Kahit na ano po sabihin ng Supreme Court, at saka dyan na po ibabatay ng Supreme Court. Diba? Moot. Pwede nga nila i-deklara na ano pa pagpapasya natin in-archive na ng Senado, wala na impeachment. Lalo na kung dismiss siguro yung salita. Kaya nga si Robin, tawa ako ng tawa no? May reservation raw siya. Opo, yun na po yung meaning ng dismiss. Ayaw nilang gamitin yung salitang dismiss. Alam mo naman yung mga nariyan sa Senado, mga mang-uuto Ayaw lang nilang gamitin. Pero ang archive po kasi nilibing mo na. Nilibing mo na yan ano po yan, parang, anong ginamit nila? Yung remand. Ito naman, archive. Pero mas malupit yung archive kasi parang itago mo na sa baul. Ilibing mo na sa baul. Ayan, speculation yan. Magkakaroon pa ba ng impeachment? Hindi naman na automatic na archive means dismiss. Archive means itinago mo Itinago mo na, inilibing mo muna. Pwede namang mabuhay yan. Pwede naman nilang hukayin yan kung magpapasya yung Supreme Court ng sa motion for reconsideration na papabor sa House of Representatives. Wala naman silang bagong argument dun sa House of Representatives. Parang pinagbibintangan nila yung Supreme Court na mali ng pang-intindi. Okay. Yung mga hindi po pumabor sa Supreme Court ay si Kiko Pangilinan, si Tito Soto, si Bam Aquino, tsaka si Risa Ontiveros. Yung mga usual po na salot. Si Ping Lacson po abstain. Wala tayong magagawa Ayaw niya matatabunan na yan nasa archive. Hindi po. Pwede mo lang siyang kunin sa archive kung magpapasya po yung Supreme Court pabor sa motion for reconsideration. Kaya lang nga po, imposible po silang magpasya ng sa motion. Imposible nilang baliktarin. Kasi at least 8 di ba? At least 8. Okay. Ano po ba binabalak ng mga pinalabas sa Senado? Hindi ko naintindihan yung tanong. Ano po ba ang binabalak sa pinalabas sa Senado? Ano po yung tanong? Hindi, pasensya na, hindi ko po makuha yung tanong. Ano pa ba? Baka may naalala pa kayo na hindi natin nabanggit. Kasi 6 hours Ang dami pong pinag-usapan. Maganda rin yung pambabara ni Senator Chis Escudero. Kaya dapat matandain ka tapos alam mo yung mga nabasa mo lahat ng mga rulings. Yan yung create nung Marcoleta. Maganda rin po yung pambabara na ginawa ni Escudero kay Kiko Pangilinan. Kasi sabi ni Kiko Pangilinan, ang linaw daw, sabi raw ng gusto pa nilang gawin, i-convene, utuin po yung majority na mag-convene sila bilang court para daw ma-dismiss.
Eh, kita niyo yung mga kalokohan, no? Hindi lang po to simpleng storing, no? Yung archive po talagang yung iba, ano yun siya, yung itago. Yung iba pa po, maganda yung sinabi ni Marcoleta, no? Na akala ko nga ang punto parang niligawan kaya ni Marcoleta sa Pia Cayetano. Sabi nung bata-bata ka pa raw, di ba? May nanligaw sa'yo. Di ba? Hindi mo na yan paano yun eh. Hindi mo na pangangatwiranan. Kasi ang gusto pa nila pangatwiranan pa kung bakit binasted, di ba? Pag binasted mo yan, kahit hindi mo na papaliwanagan, yun yung ang ganda ng analogy ni Marcoleta ron na oo nga naman, di ba? Parang ang gusto pa nilang mangyari kasi magpaliwanag pa yung Supreme Court. Linawin pa nila, hindi na nga, binasted na nga kayo. Ano kayo. Wala nang ano yun. Kung ayaw ka, ayaw. Tapos pangit daw na analogy yun, sabi ni Tito Soto. Sabi raw ni Tito Soto, mas maganda raw yung analogy na anong tawag dyan, yung nakasalalay yung laro eh. Alam mo Tito Soto, ang ginawa nyo, last 2 seconds na lang, tumawag pa kayo ng timeout, 13 yung lamang. 13 yung lamang eh. Di ba? Kasi ipa-review pa raw dahil baka raw may foul, di ba? Tama naman yun. No? Kung hindi 30 ng lamang, nakalimutan ni Tito Soto, 30 ng lamang, ipa-review mo man yan, last 2 seconds. Meron bang 13 points? Di ba? Kung ako yung barahin ko yun eh. Pag busted na, no more explanation. Correct. Kasi parang yung gusto nila, sige nga, papaliwanagan mo lang. Di ba? Yung nililigawan mo, magpaliwanag ka lang. Hindi. Binasted mo na nga kahit walang paliwanag yan. Basta ayaw mo lang sa kanya. Laban nila kasi nag-file ng consideration, baka daw bumaliktad, saywar lang. Hindi, kasi kapag nabuksan nila yung impeachment court, anything eh, pwedeng may mangyari, di ba? Lubaki yung rally nila. Ang problema nyo kasi mga dilawan ganito. Tsaka yung lahat ng kalaban, makakaliwa, lahat kayo, eto problema nyo. Lahat kayo nagsasalita ng taong bayan. Nagrarally kayo, wala. Asan yung taong bayan? Kinakailangan ang rally, no? Kaya kayo nagrarally, show of force yan eh. Mag-show of force kayo, 15 katao. Sino matatakot sa inyo? Nasa Senado kayo, sigaw kayo ng sigaw doon na lalabing 5 kayo. Anong epekto nun? May epekto yun doon sa tao na alam niyo mga aktivista na yung galit na galit. Hindi tayo pinakikinggan ng hindi tayo pinakikinggan. Kaya hindi na dapat ito ang solusyon. Sa pagsigaw-sigaw, biruin nyo, papagod tayo pero hindi tayo pinakikinggan. Hindi nyo po pwedeng tawagin yung taong bayan ng taong bayan. Ayun, yung sinabi rin ni Senator Cayetano. Sabi ni Senator Cayetano, pwede bang sabihin nyo na lang na ayon sa pananaw nyo, wag na kayong gamit ng taong bayan. Taong bayan kayo ng taong bayan, kayo lang naman. Iniisip ni Soto si Pitong ang titira ng press. Wala nga po, ewan ko. Mga leo ba rin eh.
May nagpakape, naisip ko tuloy na ayusin tong ano. Sabi nga ni Cayetano, talunin na lang nila sa 2028 si BP Sara. Correct. 'Di ba? Ewan ko po, no? Insist sila na insist na walang kalaban. Sanay na sanay kasi si Martin na walang kalaban. Eh. Gusto niya walang kalaban. Eh, hindi na ubra. Hindi na po ubra yun ng ganun. Bakit nag-abstain si Lacson Boss Badong? Baka naman nahiya siya kay Tito Soto. Best friend. Hindi ko po alam eh. Yun yung problema eh. Ewan ko. Marami na hindi maintindihan si Lacson eh. Gumaling na kasi yung Senado eh. Isang senador lang, no? Ganun po talaga eh. Maano kayo, meron, nangyari sa amin yan eh. Ako nakita ko yan eh. Nangyari sa amin yan kasi noong araw, nag-special offer ako. Bigyan ko lang kayo na halimbawa. Papetex-petex lang kami, malalakas kami magbenta, kaya lang tabad kami. Magaling ako sa sales talk eh. Suka, toyo, kay chapatis. Di dalawa-dalawa lang dala namin. Yung isang plastic na yun, suka, toyo, kay chapatis yun eh. 11.75 lang. So, tig-isa lang ang dala namin. Merong ang tawag sa amin ano yung mga house to house seller, 'di ba? May isang seller na galing sa ibang crew. Tapos hindi ko alam kung paano siya napunta sa amin, naiwan ba siya o sobra siya ron. Putya hataw. Kami dalawa lang ang bit-bit namin. Tapos siya apat, tig dalawa. Tapos benta, sabi ko, putya, matcha-challenge ka eh. Putya, ano naman to, payabang lang to. Tapos usap-usap kami. Tara, tirahin natin, tigdadalawa rin tayo. Alam mo yung sinabayan namin yung sipagsibagan niya. Siyempre, magpapakitang gila siya, di ba? Eh, putya, siyempre, ma-hurt yung ano mo, yung pride mo. Sinabayan namin, apat-apat din kami, oh. Niliksihan din namin. Kasi petex-petex lang kami, ganyan lang kami magtinda eh. O, yun po yun eh. Ganun po yung epekto ng Marcoleta, yung nag-inject ka ng naging super senate bigla. Dati maraming mga nakakaantok dyan pag mga ano eh, sila Gatchalian. Si anong masasabi ko raw kay Wow Dagat? Si Keiko Pangilinan. Feeling niya ang tali-talino niya.